Magkunwari kang inaaresto kita at manahimik ka lang. Iyan ang biglang bulong sa akin ng isang agent ng NBI sa gitna ng siksikan sa airport ng Naiya. Hawak niya ang braso ko at sa mga mata niya nakita ko ang isang takot na hindi ko maipaliwanag. Noong sandaling iyon, kasama ko ang sarili kong anak na si Ricardo at ang manugang kong si Bianca. Handa na sana kami para sa aming bakasyon. Sa halip na lumaban, sumunod ako sa agent. Naglakad ako na parang isang tunay na preso, habang ang anak ko ay nakatingin sa malayo, na tila ba nag-aalala sa akin. Pagpasok namin sa isang maliit na opisina, doon ko natuklasan ang lahat. Ipinakita sa akin ng agent ang isang video mula sa mga kamera ng airport. Doon ko nakita ang masakit na katotohanan. Nakita ko ang sarili kong dugo at laman, ang anak kong si Ricardo. Habang hindi ako nakatingin, may inihahalo siyang lason sa bote ng tubig na ibinibigay niya sa akin. Maya-maya lang, habang nakatingin ako sa monitor, naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Akala ko ay masayang bakasyon ito, pero isa na palang plano para sa aking kamatayan. Bago ko po ituloy ang kwento ng buhay ko, maaari po bang malaman kung taga saan kayo at anong oras na sa inyong lugar ngayon? Pakisulat lang po sa comments sa ibaba. Ang kwentong ito ay tungkol sa pera, sa pamilya, at sa isang masakit na pagtataksil na hinding-hindi ko malilimutan. Narito ako ngayon, nakaupo sa lumang silyon sa beranda. Ang hangin dito sa probinsya ay malamig, humahalik sa aking balat na kulubot na sa katandaan. Hawak ko ang isang tasa ng kape, ngunit tila nawalan na ito ng init gaya ng aking buhay. Tila lumilipas na ang alab, at tanging usok na lamang ang natitira. Kay bilis ng panahon. Parang kailan lang, ang bahay na ito ay punong-puno ng ingay, tawanan, sigawan ng mga bata. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig ko na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang tiktak ng lumang relo sa dingding. Bawat patak ng segundo ay tila sumbat sa aking pandinig. Naaalala ko si Cora. Ang aking mahal na Cora, tuwing dapit hapon, ganitong-ganito ang hitsura niya. Nakaupo siya sa tapat ko, nakangiti habang naggansilyo. Palagi niyang sinasabi sa akin, "Antonio, magpahinga ka naman. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo sa negosyo." Ngunit ako, matigas ang aking ulo. Ang tanging nasa isip ko noon ay ang kumita ng pera. Maraming pera. Libo-libong piso, milyon-milyong piso. Akala ko kasi, kapag marami akong naipon sa bangko, kapag naibigay ko ang lahat ng luho, sapat na iyon bilang isang ama at asawa. Maling-mali pala ako. Napakalaki ng aking pagkakamali. Ngayon, habang hinihintay ko ang pagdating ng aking mga anak, hindi ko maiwasang balikan ang mga sandaling binalewala ko, ang mga ghosts o ang mga multo ng aking nakaraan. Hindi sila nakakatakot na multo na nakikita sa pelikula. Sila ay mga alaala ng mga pagkakataong hindi ko kinuha. Noong graduation ni Rick, wala ako. Bakit? Dahil may mahalaga akong meeting sa Maynila para sa isang kontrata. Noong kaarawan ni Bianca, nasaan ako? Nasa Davao? Tinitingnan ang aming mga lupain. Ang iniwan ko lang ay isang mamahaling regalo at isang sobrang may lamang makapal na pera. Akala ko ang pera ay pampatambal sa pangungulila. Ngunit ngayon ko lang natanto, ang pera ay papel lamang na nawawalan ng halaga kapag ang puso ay tuyot na. Naaalala ko pa ang huling mga araw ni Cora sa ospital, iyong mga puting dingding na tila sumasakal sa akin, iyong amoy ng gamot na hanggang ngayon ay tila nanunuot pa rin sa aking ilong. Hawak ko ang kanyang kamay, ang payat na ng kanyang mga daliri. Wala na ang sigla sa kanyang mga mata, pero ang pagmamahal ay nandoon pa rin. Lumapit siya sa akin, pilit na bumubulong. "Antonio," sabi niya, "huwag kang malulungkot kapag wala na ako. Pero may isang hiling ako." Tumigil siya para huminga. Bawat munting hangin ay tila isang pakikibaka. "Ayusin mo ang pamilya natin," wika niya. "Huwag mong hayaang magkahiwa-hiwalay ang mga bata. Magkakadugo kayo. Magkakapamilya." Iyon ang kanyang huling transwari. Isang huling pangako na aking binitawan habang tumutulo ang aking luha sa kanyang palad. "Pangako, Cora," ang sabi ko. "Gagawin ko ang lahat. Hahanapin ko sila. Pagbubuklurin ko silang muli. At ito na nga, narito na ako sa puntong ito ng aking buhay.
Isang matandang lalaki na may malaking utang sa nakaraan. Ang biyaheng ito, ang pagtitipon na ito, na aking binalak ay hindi lamang tungkol sa aking kayamanan. Ito ay tungkol sa pangakong iyon kay Cora. Ngunit paano ko ba sila kakausapin? Paano ko hihilingin ang kanilang kapatawaran? Isipin niyo si Rick, ang aking panganay. Si Rick ay isang mabuting tao, maawain, malambot ang puso. Ngunit sa mata ko noon, siya ay mahina. Lagi ko siyang pinapagalitan dahil hindi niya kayang maging matigas sa negosyo. Rick, kailangan mong maging leon, palagi kong sinasabi sa kanya. Sa mundong ito, kung hindi ka mananakmal, ikaw ang sasakmalin. Naaalala ko ang mukha niya tuwing sinisigawan ko siya. Yumuyuko lang siya, hindi kumikibo. Tinitiis ang bawat masakit na salitang binibitawan ko. Ngayon, naiisip ko, hindi pala siya mahina. Siya ay sadyang may busilak na puso na sinubukan kong dungisan ng aking pagiging ganid sa tagumpay. Nalunod siya sa aking mga ekspektasyon. Naging mailap siya sa akin dahil natatakot siyang mabigo ako muli. At hanggang ngayon, dala-dala niya ang sugat na iyon. Ang sugat ng isang anak na pakiramdam ay hindi kailanman naging sapat sa mata ng kanyang ama. At si Bianca, ang aking munting prinsesa na naging isang matigas na babae. Kung si Rick ay mahina sa aking tingin, si Bianca naman ay naging masyadong katulad ko, masyadong praktikal, masyadong nakatingin sa kung ano ang makukuha niya. Lumaki siyang nakikita na ang pag-ibig ay sinusukat sa halaga ng regalo. Minsan, narinig ko siyang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. Hindi naman mahalaga ang emosyon, sabi niya. Ang mahalaga ay ang seguridad. Ang pera ay hindi ka iiwan. Nadururog ang puso ko nang marinig ko iyon. Ako ang nagturo sa kanya niyan. Ako ang nagpakita sa kanya na ang halaga ng isang tao ay nakadepende sa laman ng kanyang bulsa. Naging materyosa siya. Naging mapagmataas. At ngayon, natatakot ako na ang tanging dahilan kung bakit siya pupunta rito ay para sa kanyang mamanahin. Pera. Palagi na lang pera? Isang sumpa ba ito? Ang kayamanang pinaghirapan ko ng buong buhay, ito ba ang magiging pader sa pagitan ko at ng aking mga anak? Malamig na talaga ang kape ko. Gaya ng relasyon namin, pero hindi ako susuko. Para kay Cora, para sa aking sarili, para sa huling pagkakataong maging isang tunay na ama. Gusto kong sabihin sa kanila na, patawad. Patawad dahil naging abala ako sa pagbuo ng mga gusali habang gumuguho na pala ang pundasyon ng ating tahanan. Patawad dahil mas binilang ko ang kita kaysa sa mga yakap na dapat ay ibinigay ko sa inyo noong kayo ay maliliit pa. Minsan sa gabi, kinakausap ko ang larawan ni Cora. Mahal, sabi ko sa kanya, sana ay gabayan mo ako. Sana ay bigyan mo ako ng tamang mga salita. Hindi madali ang magpakumbaba kapag sanay kang sinusunod. Hindi madali ang aminin ang pagkakamali kapag ikaw ang haligi ng tahanan. Pero sa edad kong ito, ano pa ba ang mawawala sa akin? Ang tanging kayamanan na madadala ko sa aking pag-alis ay ang pagmamahal ng aking pamilya. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Sana, pagdating nila rito, makita nila hindi ang Don Antonio na mapagmataas, kundi ang kanilang tatay na nagsisisi. Ang kanilang tatay na naghihintay. Naghihintay na may dalang pag-asa. Naghihintay na may dalang pagmamahal. Rick, Bianca, parating na ba kayo? Nandito lang ang tatay. Nandito lang ako. Hinihintay ko ang pagkakataong mayakap kayong muli. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw sa aking buhay. Pangako, Cora, gagawin ko ito para sa iyo, para sa ating mga anak. Malamig ang hangin sa loob ng silid ng NBI, pero ang totoo, parang mas malamig pa ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Naupo ako sa isang lumang silya. Tinititigan ang mga monitor na nasa harap ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang mabigat na tambol. Dug, 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 punong-puno ng kaba. Sa tabi ko, naroon ang isang batang ahente. Tinawag niya akong Sir Antonio ng may paggalang. Sabi niya, Sir, handa na po ba kayong panoorin ito? Tumango ako. Kahit ang totoo ay gusto kong tumakbo palabas. Gusto kong maniwala na nagkakamali lang ako, na ang pamilyang inalagaan ko ay hindi magagawang saktan ako. Ngunit nang pindutin niya ang play, doon na gumuho ang mundo ko. Sa screen, malinaw ang lahat. Nakita ko ang sarili kong sala,
ang lugar kung saan kami masayang naghahapunan tuwing linggo. Nakita ko si Rick. Si Rick, ang lalaking itinuring kong parang sariling dugo at laman. Kasama niya si Bianca, ang aking mahal na Bianca. Noong una, parang normal lang ang lahat, pero napansin ko ang pagkabalisa ni Rick. Panay ang tingin niya sa paligid. Tila ba may kinatatakutan. Nakita ko si Bianca na lumapit sa kanya. Hawak ni Bianca ang isang maliit na bote. Napakamaliit na bote. Nagbulong-bulungan sila. Hindi ko marinig ang sinasabi nila, pero ang kilos nila, ang kanilang mga mata, puno ng lihim. Nakita ko kung paano kinuha ni Rick ang bote mula kay Bianca. Pagkatapos, kinuha niya ang aking bote ng tubig. Ang bote na palagi kong iniinom bago matulog para sa aking maintenance. Dahan-dahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Ibinihos niya ang likido mula sa maliit na bote papunta sa tubig ko. Pagkatapos, hinalo niya ito ng kaunti at ibinalik sa dating ayos. Ang kamay ko ay nagsimulang manginig. Diyos ko po. Lumingon sa akin ang ahente ng NBI. Ang boses niya ay mahinahon pero puno ng seryosong babala. Sabi niya, Sir Antonio, ayon sa pagsusuri ng aming mga eksperto, ang likidong iyon ay isang uri ng lason. Hindi ito agad nakakamatay sa isang iglap, pero sanhi ito ng biglaang paghinto ng puso o heart attack. Mukhang natural ang pagkamatay, kaya walang maghihinala. Lason, isang salita na parang patalim na isinaksak sa puso ko. Lason, mula sa mga kamay, ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Napahawak ako sa aking ulo. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Ang lahat ng paghihirap ko para mabigyan sila ng magandang buhay dito sa Pilipinas. Ang mga luho na ibinigay ko. Ang pagmamahal na walang kapantay. Ngunit ang isinukli nila ay kamatayan. Naisip ko, bakit? Bakit nila ito ginagawa sa isang matandang tulad ko? Wala na ba silang pasensya na hintayin ang oras ko? Kailangan ba talaga nilang madaliin ang lahat? Tiningnan ko ulit ang screen. Nakita ko si Bianca, ang aking anak, na yumakap pa kay Rick. Pagkatapos nito, parang ipinagdiriwang nila ang isang tagumpay. Isang tagumpay na ang kapalit ay ang aking buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding hapdi. Hindi lang ito galit. Ito ay pagkaulila. Parang namatay na rin ang isang bahagi ng pagkatao ko habang pinapanood ko ang pagtataksil na iyon. Sir Antonio, muling tawag ng ahente. Maaari na po nating silang arestuhin ngayon pa lang, may sapat na tayong ebidensya. Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa kisame at pinigil ang aking mga luha. Sabi ko sa sarili ko, Antonio, magpakatatag ka. Huwag kang padadala sa emosyon. Tumingin ako sa ahente. Sabi ko sa kanya, huwag muna. Hindi pa ito ang tamang oras. Gusto ko pang malaman kung gaano kalalim ang sugat na ito. Gusto ko silang makita sa mata habang ginagawa nila ang kanilang maitim na plano. Naisip ko ang mga ahas na inalagaan ko sa loob ng sarili kong bahay. Pinakain ko sila, binihisan, binigyan ng bubong. At ngayon, handa na silang tuklawin ako. Ang sakit. Napakasakit. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na nabuo sa loob ko. Isang determinasyon. Hindi ako papayag na matapos ang lahat sa ganitong paraan. Kung gusto nila ng laro, ibibigay ko sa kanila ang isang laro na hindi nila makakalimutan. Lumabas ako ng opisina ng NBI na mabigat ang mga hakbang. Ang init ng araw sa Maynila ay tila hindi ko nararamdaman. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang lamig ng katotohanan. Ang katotohanan na ang kamatayan ay naghihintay sa akin sa loob ng isang bote ng tubig at ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa akin. Ang siyang mismong humuhukay ng aking libingan. Pagkatapos ng pangyayari sa opisina ng NBI, hindi ako agad umuwi. Nagpalakad-lakad muna ako sa isang parke. Pinapanood ko ang mga batang naglalaro. Ang mga matatandang tulad ko na nagtatawanan habang kumakain ng balut. Napakasimple ng buhay nila. Bakit ang sa akin? Naging ganito kagulo. Bumalik ako sa NBI kinabukasan dahil may karagdagang impormasyon silang nakuha. Ang ahente na nagngangalang Mark
ay nagpakita sa akin ng ilang mga dokumento. Sir Antonio, simula niya, may nalaman pa po kami tungkol kay Rick. Hindi lang po ito basta tungkol sa mana. Ikinuwento niya sa akin ang isang sikreto na itinago ni Rick sa loob ng mahabang panahon. Si Rick, ang aking manugang, ay nalulubog sa utang. Hindi lang basta maliit na utang, 35 milyong piso, 35, 30 at 5 milyon. Nalaglag ang puso ko. Saan niya nakuha ang ganoon kalaking utang? Sabi ni Mark, dahil daw ito sa pagsusugal, sa mga ilegal na kasino at sabong. At ang mas malala, ang mga inutangan niya ay hindi basta-bastang tao. Sila ay mga sindikato, mga masasamang elemento na walang awa kung pumatay. Kaya pala nagmamadali sila. Hinahabol si Rick ng mga taong ito kung hindi siya makakabayad sa lalong madaling panahon. Ang buhay niya ang kapalit at ang tanging paraan para makuha niya ang ganoong kalaking halaga ay ang makuha ang aking mga ari-arian at insurance. Kaya po nila kayo gustong lasunin, paliwanag ni Mark. Para magmukhang atake sa puso, makuha ang pera at mabayaran ang utang ni Rick. Kapag hindi po nila kayo na itumba bago ang susunod na buwan. Si Rick naman ang papatayin ng mga sindikato. Napailing ako. Ang kapalit ng buhay ko ay ang pambayad sa utang sa sugal. Ganito na ba kababa ang halaga ng buhay ko sa kanila? Sabi ni Mark, Sir, handa na ang team namin. Maaari namin silang harangin sa airport bago kayo lumipad papuntang Italia. Doon pa lang, tapos na ang usapan. Makukulong sila. Tumigil ako sandali. Nag-isip ako ng malalim. Kung aarestuhin sila sa airport, oo, ligtas ako. Pero sapat na ba iyon? Marami silang koneksyon. Maaari silang kumuha ng magaling na abogado. Maaari silang makalusot sa isang teknikalidad. At higit sa lahat, hindi ko makukuha ang buong katotohanan. Gusto ko silang makitang bumagsak ng tuluyan. Gusto ko silang mahuli sa aktong hindi nila maikakaila. Huminga ako ng malalim at tumingin ng diretso kay Mark. Sabi ko, huwag, ituloy natin ang biyahe sa Italia. Nagulat si Mark. Pero sir, delikado iyon. Isang maling galaw lang, maaari kayong mapahamak. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting puno ng pait. Sabi ko, huwag kang mag-alala, hiho. Alam ko ang ginagawa ko. Sa pagkakataong ito, ako ang magiging pain. Hahayaan ko silang maniwala na tagumpay sila. Hahayaan ko silang isipin na ako ang biktima. Dito ko binuo ang aking plano. Ang plano kung saan magpapalit kami ng papel. Sila ang mag-iisip na sila ang mangangaso. Pero ang totoo, ako ang mangangaso at sila ang aking huli. Gagamitin ko ang biyaheng ito sa Europa para ipunin ang lahat ng ebidensya, ang bawat kilos nila, ang bawat bulong. Ang bawat pagtatangka nilang bigyan ako ng gamot o tubig, lahat iyon ay itatala ko. May mga nakatagong kamera na ibinigay ang NBI sa akin. Ang mga ito ay nakatago sa aking mga butones at sa aking salamin. Gusto ko, pagdating namin sa dulo ng biyaheng ito, wala na silang kawala. Gusto ko, kapag nahulog na ang posas sa kanilang mga kamay, ay maramdaman nila ang bigat ng lahat ng kanilang kasalanan. Sigurado po ba kayo, Sir Antonio? Tanong ulit ni Mark. Masyadong malaki ang itinataya ninyo rito. Ang buhay ninyo ang nakataya. Tumango ako. Matanda na ako, Mark. Marami na akong nakita sa mundong ito. Ang mamatay sa kamay ng mga mahal sa buhay ay masakit. Pero ang mabuhay na alam mong ang mga pumatay sa iyo ay malaya. Iyon ang mas masakit. Gagawin ko ito para sa katarungan at para na rin sa sarili ko. Naisip ko ang Italia. Ang bansang puno ng sining at kasaysayan, doon sa gitna ng mga magagandang tanawin. Doon magaganap ang huling yugto ng aming kwento. Pag-uwi ko sa bahay ng hapong iyon, nakita ko sila. Si Bianca, sinalubong ako ng may ngiti. Tatay, handa na ba ang mga gamit mo para sa biyahe natin bukas? Tiningnan ko siya. Ang mukha niyang kasing ganda ng kanyang ina. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita ko ang isang taong hindi ko nakilala. Handa na anak, sagot ko ng may malumanay na boses. Handang-handa na ako. Lumapit din si Rick at tinapik ako sa balikat. Mag-ingat po kayo, tay.
Kailangan ninyong magpalakas para sa biyahe natin. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Salamat, Rick. Alam ko namang mahal na mahal ninyo ako. Sa loob-loob ko, gusto kong isigaw ang lahat. Gusto ko silang sumbatan. Pero nanatili akong mahinahon. Kailangan kong maging magaling na aktor. Kailangan kong maging ang konmoy o ang biktima na inaasahan nila. Pumasok ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Naupo ako sa gilid ng aking kama at nagdasal. Panginoon, gabayan ninyo po ako. Bigyan ninyo ako ng lakas ng loob na harapin ang mga ahas na ito. Huwag ninyo pong hayaang madaig ako ng takot. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ko. Hindi ako makatulog. Bawat kaluskos sa labas ng pinto ay nagpapakaba sa akin. Inisip ko, paano kung bigla na lang silang pumasok at tapusin na ako ngayon? Pero lumipas ang gabi. Sumikat ang araw ng aming pag-alis. Habang naglalakad kami papasok sa airport, tinitingnan ko ang paligid. Alam kong nandoon ang mga ahente ng NBI nagmamasid mula sa malayo. Hindi ko sila nakikita, pero nararamdaman ko ang kanilang proteksyon. Tiningnan ko sina Bianca at Rick. Mukhang excited sila. Panay ang picture nila sa airport. Sa paningin ng ibang tao, para kaming isang masayang pamilya na magbabakasyon sa Europa. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may nakatagong lason, may nakatagong utang, at may nakatagong kamatayan. Huminga ako ng malalim bago kami sumakay sa eroplano. Sabi ko sa sarili ko, Antonio, magsisimula na ang biyahe. Siguraduhin mong ikaw ang huling tatawa. Sa isip ko, hindi lang ito biyahe papuntang Italia. Ito ay biyahe patungo sa katotohanan. At kahit ano pa ang mangyari, hinding-hindi na ako babalik sa pagiging bulag. Handa na akong maging pain. Handa na akong maging biktima sa kanilang paningin. Dahil, ang totoo, sa bawat hakbang na gagawin namin, mas lalo silang lumalapit sa rehas ng bilangguan. Diyos ko, patawarin ninyo po ako sa gagawin kong ito. Pero kailangan kong itama ang lahat para sa aking dangal. At para sa huling hininga ng aking buhay. Ang eroplano ay nagsimula ng umandar. Ang tunog ng makina ay tila isang babala. Paalam, Pilipinas. Pagbalik ko. Sana ay tapos na ang lahat ng sakit na ito. Naramdaman ko ang pag-angat ng eroplano. Kasabay nito ang pag-angat ng aking tapang. Tumingin ako sa bintana, sa mga ulap na unti-unting lumalayo. Rick, Bianca, bulong ko sa aking sarili. Sana ay handa na rin kayo. Dahil sa dulo ng biyaheng ito, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. At doon, sa loob ng madilim na kabin ng eroplano, nagsimula ang laro ng buhay at kamatayan. Isang laro na ako ang nag-umpisa at ako rin ang tatapos. Narito kami ngayon, nasa loob ng isang malaking ibon na gawa sa bakal, 12,000 talampakan sa itaas ng lupa. Sa paligid ko, ang karangyaan ng business class. Malalambot na upuan na parang kama, masasarap na pagkain, at ang katahimikang tila nagbibigay ng kapayapaan. Pero para sa akin, ang katahimikang ito ay nakakasakal. Nakatitig ako sa bintana. Ang mga ulap sa labas ay tila mga tumpok ng bulak na kumikinang sa ilalim ng araw. Napakaganda, napakatahimik. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang bagyong nagngangalit, isang bagyong hindi kayang payapain ng kahit anong ganda ng tanawin. Sa tabi ko, nakaupo si Rick, ang aking panganay. Ang anak na dati ay karga-karga ko sa aking mga balikat noong siya ay bata pa. Sa kabilang hilera naman ay si Bianca, ang aking prinsesa. Nakatingin siya sa kanyang laptop, kunwari ay abala sa trabaho, pero alam ko, nararamdaman ko, na ang bawat sulyap niya sa akin ay may dalang ibang kahulugan. Nararamdaman ko ang bigat ng isang sikretong ako lang ang nakakaalam. Alam ko ang plano ninyo, mga anak. Alam ko ang lason na dala ninyo. Maya-maya, gumalaw si Rick. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang botelya ng tubig mula sa kanyang bag. Isang simpleng botelya ng mineral water. Pero sa loob ng botelyang iyon, alam kong nanahan ang aking kamatayan.
Lumingon siya sa akin. Pinilit niyang ngumiti, pero ang kanyang ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Tay, ang tawag niya. Ang boses niya ay medyo paos, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Tay, uminom ka muna. Kanina ka pa hindi umiinom. Baka ma-dehydrate ka sa haba ng biyahe natin. Inabot niya sa akin ang botelya. Ang botelyang iyon, tila isang malamig na kutsilyo na itinutok sa aking puso. Tinitigan ko ang botelya. Pagkatapos, dahan-dahan kong inangat ang aking tingin sa kanya. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong sumigaw. Rick, anak, ganoon na ba kalaki ang galit mo sa akin? Ganoon mo ba katingkad na gustong makuha ang aking yaman kaya handa mong kitlin ang buhay ng iyong ama? Pero nanatili akong tahimik. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong ituloy ang papel na aking ginagampanan. Ang papel ng isang matandang ama na walang kaalam-alam. Salamat anak, sabi ko. Kinuha ko ang botelya, pero hindi ko ito binuksan. Nilaro-laro ko lang ito sa aking mga palad. Pero alam mo naman ang tatay mo, mas gusto ko ang mainit na inumin kapag nasa eroplano. Masarap ang kape rito, sabi nila. Nakita ko ang paglunok ni Rick. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw. Halatang-halata ang kanyang kaba. Lumingon siya kay Bianca na tila humihingi ng tulong. Si Bianca naman ay tumigil sa pagtipa sa kanyang laptop. Tumingin siya sa amin. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Tay, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa kay Rick. Uminom ka na ng tubig. Masama sa kidney ang masyadong maraming kape, lalo na sa edad mo. Huwag ka nang matigas ang ulo. Kidney. Pinag-uusapan niya ang kalusugan ko habang hinihintay nilang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Napakasakit. Napakasakit isipin na ang katalinuhan ni Bianca ay ginagamit niya ngayon para sa isang malupit na layunin. Mamaya na, Bianca, malumanay kong sagot. Inilapag ko ang botelya sa maliit na lamesa sa harap ko. Magpapalipas muna ako ng oras. Mas gusto kong panoorin ang paglubog ng araw mula rito sa itaas. Lumipas ang mga oras. 12 oras na tila walang katapusan. Sa bawat minuto, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Si Rick ay hindi mapakali. Paiba-iba siya ng upo. Tayo upo. Punta sa banyo. Balik muli. Alam ko ang iniisip niya. 35 milyong piso. Iyon ang halagang kailangan niya para maligtas ang kanyang leeg sa mga taong humahabol sa kanya. 35 million pesos. Isang malaking halaga, oo. Pero sapat na ba iyon para ipagpalit ang kaluluwa? Naisip ko. Kung lumapit kaya si Rick sa akin? Kung sinabi kaya niya ang totoo? Tay, nagkamali ako. Tay, nalubog ako sa utang sa sugal. Tulungan mo ako. Kung sinabi niya iyon, ibibigay ko ang pera. Kahit higit pa sa 35 milyon. Dahil ang pera ay kinikita. Pero ang anak ay biyaya mula sa langit. Pero hindi niya ginawa iyon. Mas pinili niyang maging isang mamamatay tao kaysa humingi ng tawad. Nang mapansin nilang hindi ko iniinuman ng tubig, nagpalit sila ng diskarte. Nakita ko ang kanilang lihim na pag-uusap sa pamamagitan ng mga mata. Isang tango mula kay Bianca, isang buntong hininga mula kay Rick. Dito na pumasok ang Plan B. Kinuha ni Bianca ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang ilang piraso ng papel. Mga papeles na may mga selyo at pirma. Kahit hindi ko basahin ng malapitan, alam ko kung ano ang mga iyon. Transfer of assets, deed of sale, mga dokumento na maglilipat ng aking mga lupain, ng aking mga bank accounts at ng aking kumpanya sa kanilang pangalan. Lumapit sa akin si Bianca. Umupo siya sa gilid ng aking upuan. Tay, simula niya. Ang kanyang boses ay naging malambing. Pero alam kong ito ay isang peking lambing. Habang nasa biyahe tayo, may gusto sana kaming ipakita ni Rick sa iyo. Alam mo naman na ang kumpanya natin sa Pilipinas ay nangangailangan ng mabilis na desisyon. Inabot niya sa akin ang panulat. Isang mamahaling ballpen na ako pa mismo ang nagregalo sa kanya noong nagtapos siya ng abogasya. Kailangan lang namin ang pirma mo rito, patuloy niya. Para hindi ka na maabala pa habang nagbabakasyon tayo sa Italia. Para kami na ni Rick ang bahala sa lahat. Gusto lang naming makapagpahinga ka ng lubusan. Magpahinga. Ang salitang iyon. Napakabigat. Gusto lang naming makapagpahinga ka ng lubusan.
Alam ko ang ibig nilang sabihin, ang kapahingahang wala ng gisingan. Tiningnan ko ang mga papeles. Tiningnan ko ang aking mga anak. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ngayon ko napatunayan na hindi lang pala ang buhay ko ang gusto nila. Gusto nilang matiyak na bago ako mawala, ang lahat ng pinaghirapan ko ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Kailangan ba talaga itong pirmahan ngayon, anak? Tanong ko. Sinadya kong pabulayin ang aking boses para magmukhang isang mahinang matanda. Opo, tay, sagot ni Rick na ngayon ay nakatayo na sa likuran ko. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Nararamdaman ko ang kanyang pagkainip. Para tapos na. Para wala na tayong iisipin pa pagbaba natin ng eroplano, kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at lungkot na namumuo sa aking puso. Tiningnan ko ang guhit kung saan dapat ilagay ang aking pirma. Ang aking pangalan, Antonio San Jose, isang pirma lang, at mawawala ang lahat. Pero hindi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sabi ng mga ahente ng NBI, kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kailangan kong ipakita sa korte na ang aking mga anak ay sadyang may masamang balak. Ang pagpilit sa akin na pumirma sa loob ng eroplano ay bahagi ng kanilang krimen. Pasensya na kayo, sabi ko sabay lapag ng panulat. Medyo malabo ang paningin ko dahil sa taas ng lipad natin at medyo nahihilo ako. Maaari bang bukas na natin ito asikasuhin? Pagdating natin sa hotel sa Rome, nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Bianca. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Si Rick naman ay napahawak sa kanyang noo. Ang kanilang pagkainip ay abot langit na. Tay, saglit lang naman ito, pagpipilit ni Bianca. Sabi ko, bukas na, pag-uulit ko. Nilakasan ko ng kaunti ang aking boses. Ang boses ng isang Don Antonio na hindi nakikipagnegosasyon. Gusto ko munang matulog. Pagod na ang inyong tatay, wala silang nagawa. Dahan-dahang itinago ni Bianca ang mga papel sa kanyang folder. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi na niya maitago. Bumalik siya sa kanyang upuan nang hindi nagsasalita. Si Rick naman ay bumalik sa kanyang pwesto, tila isang batang natalo sa laro. Nanatili akong nakapikit, pero hindi ako natulog. Paano ako makakatulog kung ang mga katabi ko ay mga lobo na naghihintay lang ng pagkakataong sumakmal? Cora, mahal ko, sana ay kasama kita rito. Napakahirap ng ginagawa ko. Napakasakit na makita ang ating mga anak sa ganitong kalagayan. Pero kailangan ko itong tapusin para sa katarungan, para sa kanila rin, para matutunan nila na ang bawat pagkakamali ay may katapat na pananagutan. 12 oras sa itaas ng mga ulap. 12 oras ng paglaban sa takot at sakit. Malapit na kaming lumapag. Ang laro ay magpapatuloy sa lupa ng Italia. At doon ko tatapusin ang lahat. Panginoon, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Isang mahabang gabi ang naghihintay. Isang gabi na magpapasya sa aming kinabukasan. Florence. Ang lungsod ng sining. Ang puso ng Italia. Paglabas namin ng istasyon ng tren, bumungad sa akin ang isang tanawing tila hango sa isang mamahaling pintura. Ang mga gusali dito ay hindi gaya ng mga kondominium sa Makati o mga mall sa Quezon City. Dito, ang bawat bato, ang bawat pader ay may dalang kasaysayan, may dalang kaluluwa. Ang sikat ng araw ay banayad, tumatama sa mga simboryo ng mga katedral. Ang hangin ay may amoy ng bagong luto na tinapay at kape. Napakaganda, napakatahimik. Kung nandito lang sana si Cora, tiyak na kanina pa siya nakakapit sa aking bisig habang nakangiti. Pangarap namin itong dalawa. Ang maglakad dito, magkahawak kamay, habang pinagmamasdan ang mga estatwa ni na Michelangelo at Donatello. Ngunit narito ako ngayon. Naglalakad sa gitna ng kagandahang ito, pero ang pakiramdam ko ay tila naglalakad ako sa isang libingan. Sa harap ko, naglalakad sina Rick at Bianca. Kung titingnan mo sila mula sa malayo, iisipin mong isa kaming masayang pamilyang Pilipino na nagbabakasyon. Si Bianca ay abala sa pagkuha ng mga litrato gamit ang kanyang mamahaling cellphone. Si Rick naman ay lumingon-lingon, tila namamangha rin sa paligid. Pero alam ko ang totoo. Alam ko kung ano ang nasa loob ng kanilang mga bag. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa kanilang mga isip. Bawat tawa nila, bawat pagtawag nila ng tay, tingnan mo ito,
ay tila isang matalim na itak na humahati sa aking puso. Kailangan kong maging magaling na aktor. Kailangan kong itago ang galit. Kailangan kong itago ang takot. Tay, ayos ka lang ba? Tanong ni Bianca. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking siko. Parang malalim ang iniisip mo. Napagod ka ba sa biyahe mula sa eroplano? Tumingin ako sa kanya. Ang aking munting dalaga, pinilit kong ngumiti. Isang peking ngiti na tanging isang ama lang ang makakagawa para sa kanyang mga anak. Ayos lang ako, anak, sabi ko. Namamanghalang ako sa ganda ng Florence. Naalala ko lang ang nanay niyo. Mahilig siya sa mga ganitong lugar. Ah, si nanay, sabi ni Rick na lumapit na rin sa amin. Siguradong matutuwa siya rito. Pero tay, huwag mo nang masyadong isipin ang nakaraan. Nandito kami para sa iyo. Gusto naming mag-enjoy ka. Enjoy? Mag-enjoy? Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kay Rick kung paano ako mag-enjoy kung alam kong ang tubig na ibinibigay niya sa akin ay may lason. Gusto kong itanong kay Bianca kung paano ako magpapakasaya kung ang tanging habol niya sa akin ay ang aking pirma sa mga papeles ng pag-aari. 35 milyong piso. Iyon ang halaga ng buhay ko para sa kanila. Sa halagang iyon, handa silang ibaon ang kanilang sariling ama sa lupang banyaga. Dumating kami sa aming hotel, isang lumang palasyo na ginawang hotel sa gitna mismo ng lungsod. Napakagara ng lobby. Ang mga chandelier ay gawa sa kristal na kumikinang sa liwanag. Habang nag-aayos sila ng aming mga gamit, lumapit sa akin ang manager ng hotel, isang lalaking matikas, nakasuot ng napakalinis na suit at may bigote. Mukha siyang tipikal na Italyano pero may kung anong liwanag sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng senyales. Benvenuto, Signor San Jose, sabi niya sa wikang Italyano. Welcome to Florence. Yumuko siya ng bahagya, isang tanda ng paggalang. Ngunit sa kanyang pagkilos, may iniabot siyang isang maliit na card sa akin. Hindi ito susi ng kwarto. Ako ang inyong personal concierge. Patuloy niya sa wikang Ingles, pero may mahinang bulong sa huli. NBI. Ako si Agent Santos. Mag-ingat kayo, Don Antonio. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang tulong ay narito na. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Salamat, sagot ko. Gusto ko sanang makita ang view mula sa rooftop mamaya. Maaari mo ba akong samahan? Siyempre, senyor, sagot niya ng may ngiti. Pagdating sa aking kwarto, agad kong sinarado ang pinto. Naupo ako sa kama at hinawakan ang card na ibinigay sa akin. Sa likod nito, may nakasulat na maliit na numero. Isang signal, maya-maya, may kumatok sa pinto. Tay, si Rick ito. Lalabas lang kami ni Bianca para bumili ng ilang gamit. Gusto mo bang sumama? Hindi na, anak, sigaw ko mula sa loob. Gusto ko munang umidlip. Medyo sumasakit ang aking likod. Sige tay, magpahinga ka lang. Babalik kami agad para sa hapunan, sabi ni Rick. Narinig ko ang kanilang mga hakbang na papalayo. Nang masiguro kong wala na sila, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa rooftop gaya ng napag-usapan. Doon, naghihintay ang manager o si Agent Santos. Ang hangin sa rooftop ay mas malamig at mula roon ay kita ang buong kagandahan ng Florence. Pero hindi kami narito para sa tanawin. Don Antonio, sabi ni Santos. Wala na ang kanyang peking accent. Ngayon, ang boses niya ay seryoso at matalim. Nakadeploy na ang aming mga tao sa paligid. Alam namin na sa Tuscany ang susunod ninyong punta. Doon nila balak gawin ang huling hakbang. Tuscany, ang lugar ng mga ubasan. Ang lugar na napakatahimik at malayo sa kabihasnan. Isang perpektong lugar para sa isang aksidente. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Naglabas siya ng isang maliit na kagamitan. Mukha itong isang ordinaryong relo, pero alam kong hindi ito basta-basta. Ito ay isang GPS tracker at mayroon din itong hidden microphone, paliwanag niya. Isuot mo ito palagi. Mayroon din itong maliit na button sa gilid. Isang pindot mo lang, malalaman namin na nasa panganib ka na at susugod kami agad. Tinitigan ko ang relo. Ito ang aking proteksyon. Pero ito rin ang magiging instrumento para mahuli ang sarili kong mga anak. Santos, tawag ko sa kanya. Wala na bang ibang paraan? Baka pwedeng kausapin ko na lang sila? Baka pwedeng magbago pa sila?
Tumingin sa akin si Santos ng may habag. Don Antonio, nakita niyo ang video. Narinig niyo ang kanilang usapan. Ang utang ni Rick sa mga sindikato ay hindi na pwedeng palampasin at si Bianca, nabulag na siya ng ambisyon. Kung hindi natin sila pipigilan ngayon, baka hindi na kayo makauwi ng buhay sa Pilipinas. Napayuko ako. Tama siya. Kahit masakit, kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Isuot niyo na ito, sabi niya habang iniaabot ang relo. Isinuot ko ang relo. Mabigat ito sa aking pulso. Mas mabigat pa sa anumang gintong relo na naisuot ko dahil ang bigat nito ay ang bigat ng katotohanan. Sa Tuscany, patuloy ni Santos, doon natin sila tatapusin. Maghanda kayo, Don Antonio. Ang susunod na 2 araw ang magiging pinakamahirap sa inyong buhay. Tumango ako. Salamat, Agent Santos. Bumalik ako sa aking kwarto bago pa bumalik ang aking mga anak. Humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Florence. Ang lunsod ng sining. Ang lunsod kung saan ang sining ay sining ng pagpapanggap. Bukas, pupunta kami sa Tuscany. Sa gitna ng mga ubasan, sa ilalim ng buwan ng Italia, magaganap ang huling yugto ng madilim na kuwentong ito. Rick, Bianca, binigay ko sa inyo ang lahat. Ang pangalan ko, ang yaman ko, ang buhay ko. Ngunit tila hindi pa iyon sapat. Gusto nyo ring kunin ang aking hininga. Cora, patawarin mo ako. Hindi ko nagawang protektahan ang ating pamilya mula sa kasakiman, pero pangako, gagawin ko ang tama para sa katarungan, para sa huling pagkakataon na maitama ang lahat. Ang ganda ng Florence ay unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi, gaya ng aking puso na unti-unti ring nawawalan ng liwanag. Handa na ako. Handa na ang pain para sa mga mangangaso. Tuscany. Narito na kami. Narito na kami. Tuscany. Ang sabi nila, ang lugar na ito ay paraiso. Malawak na ubasan. Mga burol na kulay ginto sa ilalim ng hapon. Napakaganda ng tanawin. Ngunit para sa akin, ang bawat puno ng ubas na nadadaanan namin ay tila mga bantay sa isang daan patungo sa kamatayan. Nasa loob kami ng sasakyan. Nagmamaneho si Rick. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay mahigpit ang kapit. Minsan, nakikita ko sa rearview mirror ang kanyang mga mata. Pula ang mga ito. Hindi siya nakatulog. Alam ko kung bakit. Sino ba naman ang makakatulog kung alam mong sa araw na ito, kikitlin mo ang buhay ng sarili mong ama? Sa tabi niya, si Bianca ay tahimik lang. Nakatingin sa malayo, hindi siya nagsasalita. Wala na ang kanyang mga papeles. Wala na ang kanyang laptop. Ang tanging dala niya ay ang kanyang lamig. Ang lamig na mas masahol pa sa hanging nanggagaling sa mga bundok ng Italia. Tay, tawag ni Rick. Ang boses niya ay nanginginig. Malapit na tayo. May isang lugar doon sa itaas. Napakaganda ng view. Doon tayo kukuha ng litrato para may souvenir tayo bago tayo umuwi ng Pilipinas. Souvenir? Isang alaala. Gusto kong itanong sa kanya, Rick, anong klaseng souvenir ang gusto mo? Larawan ba ng huling sandali ng iyong ama? O ang alaala ng pagtulak mo sa akin sa bangin? Ngunit tumango lang ako. Sige anak, kung iyan ang gusto nyo. Huminto ang sasakyan. Pagbaba namin, sinalubong kami ng napakalakas na hangin. Narito kami sa tuktok ng isang matarik na bangin. Sa ibaba, napakalayo ng lupa. Puro matatalas na bato at madilim na kakahuyan. Isang maling hakbang at tapos na ang lahat. Tay, doon ka sa gilid, turo ni Bianca. Mas maganda ang sikat ng araw doon. Sige na, tay, para makita ang buong Tuscany sa likod mo. Naglakad ako, dahan-dahan. Bawat hakbang ng aking mga paa sa tuyong damo ay tila huling hakbang ng isang taong bibitayin. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, malakas, mabilis. Tila nagre-rebelde sa loob ng aking dibdib. Tumigil ako nang maramdaman kong iilang pulgada na lang ang distansya ko mula sa dulo ng bangin. Ang hangin dito ay mas malakas. Tila tinutulak na ako nito pababa. Lumingon ako sa kanila. Nakatayo sila ilang metro ang layo sa akin. Si Rick ay hawak ang kanyang kamera, pero hindi niya ito itinataas. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Rick? Bianca? Tawag ko. Hindi ba kayo sasama sa litrato? Dito na nagsimulang gumuho si Rick. Binitawan niya ang kamera. Bumagsak ito sa damuhan. Tak! Isang tunog ng pagkabasag.
Hindi ko na kaya, Tay, sigaw ni Rick. Ang kanyang boses ay puno ng pait, puno ng pagsisisi, pero puno rin ng desperasyon. Hindi ko na kaya ang itago ito. Lumapit siya sa akin. Hindi para yakapin ako, kundi para ilabas ang lahat ng dumi sa kanyang puso. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang 35 milyong piso, ang mga banta sa kanyang buhay ng mga masasamang tao sa Maynila, ang kanyang pagkakalubog sa sugal. Tay, papatayin nila ako. Hikbi niya. Kapag hindi ako nakabayad sa loob ng linggong ito, katapusan ko na. Wala akong ibang paraan. Wala na. Tumingin ako sa kanya. Ang puso ko ay nadudurog. Bakit hindi ka lumapit sa akin, Rick? Bakit kailangang dumanas tayo sa ganito? Dahil alam kong hindi mo ako mapapatawad. Sagot niya. Palagi mong sinasabi na ang pera ay pinaghihirapan, hindi sinusugal. Natatakot ako sa iyo, Tay. Mas natatakot ako sa galit mo kaysa sa mga taong humahabol sa akin. Pagkatapos, tumingin siya sa bangin. Pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang madilim na desisyon. Patawad, Tay, bulong niya. Ang boses niya ay halos hindi ko na marinig dahil sa hangin. Pero kailangan ko ang mamanahin ko. Ngayon na. Kailangan kong mabuhay. Nararamdaman ko ang paglapit niya. Nararamdaman ko ang tensyon sa paligid. Si Bianca ay nananatiling nakatayo. Hindi gumagalaw. Tila isang estatwa na nanonood ng isang trahedya. Hindi niya pinipigilan ang kanyang kuya. Sa katahimikan niya, alam kong pumapayag siya. Narito na. Ang sandaling kinatatakutan ko. Naramdaman ko ang mga kamay ni Rick sa aking mga balikat. Ang mga kamay na dati ay maliit at malambot. Ang mga kamay na hinawakan ko noong tinuturuan ko siyang maglakad. Ang mga kamay na binuhat ko noong siya ay may sakit. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay mahigpit. Diin. Ramdam ko ang lakas ng kanyang pagkapit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri sa aking suot na jacket. Ang kamay ng aking anak. Isang tulak na lang. Isang malakas na pagtulak at mahuhulog na ako sa kadiliman. Sa sandaling iyon, ang puso ko ay tuluyan ng napagod. Hindi ako natatakot mamatay. 70 taon na ako. Marami na akong nakita. Marami na akong narating. Ang ikinamatay ko sa sandaling ito ay hindi ang pagbagsak sa bangin. Ang ikinamatay ko ay ang katotohanang ang sarili kong dugo. Ang sarili kong anak. Ang siyang magtatapos sa aking hininga. Desperasyon. Iyan ang nakikita ko sa kanya. Kawalang pag-asa. Iyan ang nararamdaman ko. Pumikit ako. Naalala ko si Cora. Mahal. Bulong ko sa aking isipan. Narito na ako. Magkakasama na tayo muli. Patawarin mo ako dahil nabigo akong ayusin ang ating pamilya. Tay. Bulong muli ni Rick. Ramdam ko ang pag-ipon niya ng lakas sa kanyang mga braso. Patawad po talaga. Hinintay ko ang tulak. Hinintay ko ang pakiramdam ng paglipad at ang sakit ng pagbagsak. Ngunit sa gitna ng katahimikan at ng hagupit ng hangin, isang bagay ang nagpaalala sa akin. Ang relo sa aking pulso. Ang relo na ibinigay ni Agent Santos. Ang relong may GPS at microphone. Narinig nila ang lahat. Ang bawat salita ni Rick, ang bawat hikbi, ang bawat banta, nakarecord ang lahat. Ito na ang ebidensyang kailangan. Pero bakit hindi ako natutuwa? Bakit ang nararamdaman ko lang ay isang napakalalim na sugat na hindi kailanman maghihilom? Kahit mahuli sila ng pulis, kahit makulong sila, wala na ang pamilya ko. Wala na ang mga anak ko. Patay na sila sa puso ko. Bago pa man nila ako maitulak sa bangin. Gawin mo na, Rick, malumanay kong sabi. Hindi ko idinilat ang aking mga mata. Kung iyan ang sa tingin mo ay magliligtas sa iyo, gawin mo na. Naramdaman ko ang lalong paghigpit ng kanyang hawak sa aking balikat. Ramdam ko ang kanyang paghinga sa likod ng aking leeg. Mainit, mabilis, 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihirap. Sa gilid ng bangin ng Tuscany, hindi lang ang buhay ko ang nakataya. Ang buong pagkatao ng aking mga anak ay nakasalalay sa isang desisyon. Itutuloy ba niya? O ang huling bahagi ng kabutihan sa kanyang puso ay mananaig? Narito ako.
naghihintay sa dulo. Isang matandang lalaki na wala ng luha na maibubuhos. Isang ama na sadyang tinalikuran ng pagkakataon. Tuscany, napakaganda mo sanang lugar para mamahinga, pero napakasakit mo namang lugar para magpaalam. Rick, Bianca, Diyos ko, patawarin niyo sila. Sa gitna ng napakagandang tanawin ng Italia, kung saan ang hangin ay malamig at amoy sariwang pino, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Ako si Antonio, isang ama na ang tanging hangad ay mapabuti ang kanyang pamilya. Ngunit sa hapong ito, ang kagandahang nakapaligid sa akin ay nabahiran ng dilim. Nakatayo ako sa gilid ng isang talampas. Sa ibaba, makikita ang asul na dagat, ngunit ang nasa harap ko ay mas nakakatakot pa sa anumang bangin. Ang sarili kong anak, si Rick. Ang anak na pinalaki ko, ang anak na binuhat ko noong sanggol pa lamang siya, ay may hawak na sandata. At ang sandatang iyon ay nakatutok sa akin. Napakasakit, mga kababayan. Napakasakit isipin na ang perang pinaghirapan namin, ang libu-libong piso, o baka umabot pa ng milyon-milyong piso kung bibilangin ang lahat ng nawala, ay nauwi lang sa ganitong trahedya. Akala ko, ang pera ang magbibigay sa amin ng ginhawa. Pero tila ito pa ang naging mitsa ng galit sa puso ng aking anak. Tumingin ako sa mga mata ni Rick. Wala akong nakitang pagmamahal. Ang nakita ko lang ay paghihiganti at isang matinding puot. Sabi ko sa sarili ko, Panginoon, kung ito na po ang huling sandali ko, patawarin niyo po ang anak ko. Huminga ako ng malalim. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko siyang tawagin. Rick, anak ko. Bakit tayo umabot sa ganito? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bago pa man niya maigalaw ang kanyang kamay upang tapusin ang buhay ko, isang malakas na ingay ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Siren, ang tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi lang basta pulis, kundi ang mga awtoridad dito sa Italia, kasama ang mga ahente ng NBI mula sa ating bansa. Sa isang kurap ng mata, ang katahimikan ng bundok ay napalitan ng mga sigaw. Narinig ko ang utos sa wikang Italiano at pagkatapos ay sa wikang Ingles. Ibagsak ang sandata, huwag kang lalaban. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Rick. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay matigas sa galit, ay nagsimulang manginig. Ang sandata, ang simbolo ng kanyang puot, ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Dumating na sila. Ang mga operatiba ng NBI na matagal nang nagmamanman sa mga iligal na gawain ni Rick at ang mga pulis Italia na may bitbit na warrant para sa kanyang pagdakip. Pinanood ko ang lahat ng parang isang panaginip. Nakita ko kung paano pinalibutan ng mga ahente si Rick. Nakita ko kung paano nila hinawakan ang kanyang mga braso. At ang pinakamasakit sa lahat, narinig ko ang tunog ng bakal, ang tunog ng posas. Click. Ang tunog na iyon ay parang isang kuryenteng gumuhit sa aking puso. Ang aking anak, ang aking panganay, ay nakaposas sa harap ko, sa gitna ng napakagandang bansang ito. Sa harap ng lahat ng karangyaan at ganda ng kalikasan, doon siya dinakip. Napaupo ako sa damuhan. Wala akong lakas. Ang tanging nagawa ko lang ay umiyak. Hindi ako umiiyak dahil sa takot na mamatay. Umiiyak ako dahil sa sakit ng katotohanan. Sabi nga nila, ang luntiang paligid at ang malawak na langit ay saksi sa lahat ng ating ginagawa. Walang lihim na hindi nabubunyag. Walang kasalanan na hindi pagbabayaran. Ang langit ay malawak, napakalawak, at ang mata ng langit ay laging nakatingin. Habang dinadala si Rick patungo sa sasakyan ng mga pulis, lumingon siya sa akin. Sa pagkakataong ito, wala na ang galit sa kanyang mga mata. Ang nakita ko na lang ay pagsisisi, isang huling tingin na nagsasabing, "Tatay, patawad," ngunit huli na ang lahat. Ang batas ay batas, at ang bawat maling hakbang ay may katumbas na parusa. Naisip ko ang aming buhay sa Pilipinas. Ang mga pangarap namin noong nagsisimula pa lang kami. Noon, kontento na tayo sa simpleng buhay, basta't magkakasama. Pero nang pumasok ang kasakiman, nang naging mas mahalaga ang pera kaysa sa dangal, doon nagsimulang mawasak ang aming pamilya. Ngayon, nakatayo ako rito sa Italia, mag-isa. Ligtas nga ang aking buhay. Ngunit ang aking kaluluwa ay parang unti-unting namamatay. Masakit makita ang iyong anak
na kinakaladkad ng mga awtoridad. Masakit malaman na ang kanyang kinabukasan ay mabulok na lamang sa loob ng rehas. Mga kaibigan, mga kasing edad ko na nakikinig, alalahanin nating muli ang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Ang kayamanan ay nawawala, ngunit ang pangalan at ang dangal ay dapat nating ingatan hanggang sa huling hininga. Huwag nating hayaan na ang ating mga anak ay maligaw ng landas dahil sa kinang ng salapi. Dahil sa dulo ng lahat, kapag ang batas na ng tao at batas ng Diyos ang kumilos, wala tayong mapagtataguan. Ang lambat ng langit ay laging nakalatag. Maaaring maluwag ito sa simula, maaaring akala natin ay nakatakas na tayo. Ngunit kapag dumating ang takdang panahon, walang sinuman ang makakalusot. Huminga ako ng malalim, pinunasan ko ang aking mga luha, at tumingin muli sa langit. Sa gitna ng sakit, nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon. Nagpasalamat ako dahil kahit sa ganitong paraan, natigil na ang kasamaan, natigil na ang panganib. Ngunit ang sugat sa puso ng isang ama, iyon ang sugat na hinding-hindi na maghihilom. Rick, anak ko, sana sa loob ng kulungan, mahanap mo ang tunay na kapayapaan. Sana doon, matutunan mo ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Habang ako, dito sa labas, ay magpapatuloy na lamang sa pagdarasal na balang araw, mapatawad mo rin ang iyong sarili, gaya ng pagpapatawad ko sa iyo. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Isang kabanata ng pagpapakasakit, ng katarungan, at ng katotohanang walang sinuman ang nakakataas sa batas ng langit. Salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may napulot tayong aral sa hapong ito. Ingatan po nawa tayo ng poong may kapal. Narito muli ako sa loob ng 4 na sulok ng aking kwarto sa hotel. Pero sa pagkakataong ito, hindi na katahimikan ang bumabalot sa paligid. Ang naririnig ko ay ang mahinang hikbi ni Rick at ang matigas na katahimikan ni Bianca. Nakaupo sila sa harap ko. Ang kanilang mga kamay ay nakapuso. May mga bakal na nag-uugnay sa kanilang mga pulso. Ang mga posas na iyon, tila ba sa aking puso, nakakabit. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi sa Florence ay napakaganda pa rin, pero ang puso ko ay tuyot na. Pagod na ang aking katawan. Pagod na ang aking kaluluwa. Humarap ako sa kanila. Tiningnan ko ang aking mga anak, ang aking sariling dugo. Si Rick, ang aking panganay. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Hindi siya makatingin sa akin. Siguro ay dahil sa hiya. Siguro ay dahil sa takot. Si Bianca naman ay diretso ang tingin sa akin. Wala akong makitang luha sa kanyang mga mata. Tanging galit. Tanging pait. Parang hindi siya ang batang babae na kinakantahan ko noon ng pampatulog. Tay, bulong ni Rick. Tay, patawad po. Patawarin niyo ako. Patawad. Isang salita na napakadaling sabihin pero napakahirap tanggapin sa sandaling ito. Kinuha ko ang aking telepono. Tinawagan ko ang aking abogado sa Pilipinas. Alam ko ang dapat kong gawin. Para kay Cora. Para sa huling pangako ko sa kanya. Attorney Mendoza, sabi ko sa telepono, ang boses ko ay matatag. Kahit na sa loob ko ay gumuho na ang lahat. Ilipat mo ang 35 milyong piso sa account na ibibigay ko sa iyo. Bayaran mo ang lahat ng utang ni Rick. Siguraduhin mong wala nang hahabol sa kanya. Tapusin mo ang usaping iyon sa mga pinagkakautangan niya sa Maynila. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Rick. Inangat niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa akin na tila hindi makapaniwala. Tay, ang sabi niya, bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong tangkaing, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Napahagulgol siya. 35 milyong piso. Napakalaking halaga. Maraming tao ang kailangang magtrabaho ng ilang buhay para lang makita ang ganoong karaming pera. Pero para sa akin, papel lang iyan. Ang pera ay mababawi. Ang buhay ng aking anak, kapag nawala iyan, hindi ko na maibabalik. Ginawa ko iyan dahil sa nanay mo, malumanay kong sabi. Nangako ako kay Cora na hindi ko hahayaang mapahamak kayo. Ayaw kong mamatay ka sa kamay ng mga masasamang tao, Rick. Ayaw kong mabaon ka sa utang habang buhay. Lalong umiyak si Rick. Lumuhod siya sa sahig kahit na may mga posas ang kanyang mga kamay. Salamat tay, salamat po. Pangako, magbabago ako. Pangako.
Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangako, tumayo ako. Tumingin ako kay Bianca. Nanatili siyang walang kibo. Huwag kang magpasalamat ng husto, Rick, sabi ko. Ang boses ko ngayon ay mas malamig, mas seryoso. Binayaran ko ang utang mo para mailigtas ang buhay mo mula sa mga sindikato. Pero hindi ibig sabihin niyon ay tapos na ang lahat. Lumingon ako sa pintuan. Naroon ang mga pulis. Naroon si Agent Santos. Naghihintay sila. Tay? Tanong ni Bianca. Sa wakas, nagsalita na siya. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba ayos na? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi tayo ayos, Bianca. Ang ginawa ninyo, ang tangkaing lasunin ang inyong ama. Ang tangkaing itulak ako sa bangin para makuha ang aking kayamanan. Iyan ay isang krimen. Krimen. Isang mabigat na salita. Mahal ko kayo, patuloy ko. Bilang ama, ibibigay ko ang lahat para protektahan ang inyong buhay. Pero bilang isang tao na may prinsipyo, hindi ko maaaring konsintihin ang kasamaan. Ang pag-ibig ay hindi bulag sa katarungan. Tumango ako kay Agent Santos. Dalhin niyo na sila, utos ko. Doon na nagkagulo. Nagsimulang sumigaw si Bianca. Tay, hindi mo pwedeng gawin ito. Kami ang mga anak mo. Mapapahiya tayo sa Pilipinas. Anong sasabihin ng mga tao? Don Antonio, ipinakulong ang sariling mga anak? Si Rick naman ay walang masabi. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang dahan-dahang itinatayo ng mga pulis. Sasabihin ko ang totoo. Bianca, sagot ko, habang pinapanood ko silang hilaing palabas ng kwarto. Sasabihin ko na ang aking mga anak ay nagkamali at ang kanilang ama ay sapat ang pagmamahal para hayaan silang matuto sa kanilang pagkakamali sa loob ng bilangguan. Habang isinasara ang pinto, narinig ko ang huling kalansing ng kanilang mga posas. Katahimikan muli. Naupo ako sa kama. Ang 35 milyong piso ay wala na. Ang mga anak ko ay nasa kamay na ng batas. At ako ay mag-isa na naman. Masakit, sobrang sakit. Pakiramdam ko ay may bumibiyak sa aking dibdib. Sino ba namang ama ang gustong makita ang kanyang mga anak na nakakulong? Sino ba namang magulang ang nagnanais na mabigo ang kanyang pamilya? Ngunit naisip ko si Cora. Kung nandito siya, alam kong sasabihin niya, Antonio, tama ang ginawa mo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi pagtatakip sa mali. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagtuturo kung ano ang tama kahit gaano pa ito kasakit. Katarungan. Iyan ang kailangan nila para magising. Iyan ang kailangan nila para ma-realize na ang buhay ay hindi tungkol sa pera o sa luho. 35 milyong piso para sa kanilang buhay. Isang habang buhay na pagsisisi para sa kanilang mga kaluluwa. Hinanap ko ang litrato ni Cora sa aking pitaka. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa larawan. Cora, bulong ko. Tinupad ko ang pangako ko. Buhay si Rick. Ligtas siya sa mga sindikato. Pero kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila sa akin. Sana ay nauunawaan mo. Malamig ang hangin na pumapasok mula sa bintana. Tila ba isang haplos mula sa langit. Ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng pagiging isang ama. Ito ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pera. Hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pangalan. Ito ay tungkol sa pagtayo sa gitna ng bagyo at paggawa ng tamang desisyon kahit na ang bagyong iyon ay galing sa sarili mong tahanan. Bukas, babalik na ako sa Pilipinas, mag-isa. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman ko ang kapayapaan. Wala nang mga lihim, wala nang mga balat kayo. Ang katotohanan ay lumabas na. At ang katotohanan ang magpapalaya sa aming lahat. Patawad, aking mga anak. Sana, sa likod ng mga rehas, mahanap ninyo ang inyong mga sarili. At sana, balang araw, mahanap ninyo rin ang daan pabalik sa aking mga yakap. 6 na buwan na ang mabilis na lumipas. Narito ako ngayon sa aking hardin dito sa Maynila. Hindi na sa malamig na Italia, kundi sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng ating sariling bayan. Hawak ko ang aking rosaryo. Ang bawat butil nito ay tila paalala ng bawat luhang pumatak at bawat panalangin dininig ng langit. Sina Rick at Bianca, sila ay nasa loob na. Tinanggap nila ang parusa ng batas para sa tangkang pagpatay at panloloko. Masakit? Oo, sobrang sakit. Tuwing gabi, naiisip ko pa rin ang kanilang mga mukha sa likod ng rehas, ngunit alam ko sa aking puso na ito ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay ko sa kanila.
Ang hayaan silang matuto. Ang hayaan silang magbago. Nabayaran ko na ang 35 milyong piso na utang ni Rick. Wala na ang mga taong humahabol sa kanya. Malaya na siya sa utang. Pero kailangan niyang pagtrabahuhan ang kanyang kalayaan bilang tao. Ngunit sa kabila ng lungkot, nahanap ko ang isang kayamanang noon ay binaliwala ko. Lolo, tingnan mo ang drawing ko. Iyan ang boses ng aking apo, ang anak ni Maria. Si Maria. Ang aking anak na tahimik lang sa isang tabi noon. Ang anak na hindi humihingi ng pera o pabor. Noong nagkasakit ako at gumuho ang aking mundo, siya ang nanatili, siya ang nag-alaga sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Sa kanya ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Hindi lang ito tungkol sa iisang apelyido. Ang pamilya ay tungkol sa katapatan. Katapatan. Isang salita na napakabigat pero napakasarap sa pakiramdam kapag ito ay totoo. Ngayon, kapag nakaupo kami sa hapagkainan, hindi na pera ang pinag-uusapan namin, hindi na mga kontrata o negosyo. Ang naririnig ko na ay ang kuwento ng aking mga apo tungkol sa kanilang eskwela. Ang tawanan ni Maria habang nagluluto ng paborito kong adobo. Napakasarap sa pandinig, napakagaan sa loob. Natutunan ko sa huling bahagi ng aking buhay na minsan kailangan nating bumitaw. Bumitaw. Kailangang bitawan ang mga taong nagdadala ng lason sa ating buhay, kahit na sila ay sarili nating dugo. Hindi dahil sa galit tayo sa kanila, kundi dahil kailangan nating protektahan ang ating sariling kapayapaan. Kailangan nating protektahan ang mga taong tapat na nagmamahal sa atin. Tumingin ako sa langit. Tila nakikita ko ang ngiti ni Cora sa pagitan ng mga ulap. Cora! Bulong ko. Tinupad ko ang pangako ko. Ligtas na ang ating mga anak sa kanilang mga maling landas at ngayon ay payapa na ang ating tahanan. Ang buhay ay parang isang biyahe sa ibang bansa. Maraming magagandang tanawin, pero sa huli, ang pinakamahalaga ay ang mga taong kasama mo sa pag-uwi. Ngayon, handa na ako. Handa na akong lasapin ang bawat sandali ng aking katandaan. Wala ng takot, wala ng galit, tanging pag-ibig na lang ang natitira. Isang pag-ibig na totoo, tapat at payapa. Salamat Panginoon. Salamat sa panibagong simula.